tayo at tayo manalangin o Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na siyang may gawa ng ilang lupa ikaw na nasa kanalitan sa pangalan po ng iyong anak na tayo sa patuloy na patubay ng iyong banal na Espiritu na siyang lumulubog na ito. Lord, dalangin namin ang pagiging tagumpay ng gawain ito dahil sa iyo lamang namin ito. Maraming salamat, Panginoon. Itong pangalan namin sa pangalan na ito. Amen and amen. Pagpapangkulatan natin, Panginoon. Unay po na totoo po yung testimony ng ating alam niyo po ba? Kasi yung gobyerno natin, tingnan niyo po meron po tayo kasi isang gobyerno na hinihingan. Yung gobyerno po kasi natin dito sa bansa, hindi talaga nakakatutulong. But we cannot answer our yung mga hiling natin. Pero may isang gobyerno na ating hinihilingan at yung kingdom of God. Doon naman talaga pumupunta yung mga prayers natin sa kaharian ng Diyos. At isang gobyerno yung na tinatag ng Diyos. At ang pwede lang na makahiling sa Diyos ay yung kanyang mga chosen, which is we call church. Pag sinabi po kasi mamaya pag-aaral. Kaya napakaganda po, wala po talaga tayong ibang pupuntahan kundi ang kaharian ng Diyos. Dahil siya lamang ang pwedeng makatupul sa atin. Ito po yan. Pero hindi po yun ang aking hindi po yun ang aking message na pinagkaloob na ito. Ang message ko po ngayon is God's original idea for mankind. Yeah. God's original idea for mankind. And then, today we're going to find what was God thinking or thought when He created us. We're going to find His idea, and the most important part is to understand God's mind. Nasubukan niyo naman na ano kaya talagang iniisip natin? At sinaliksik niyo na ba minsan sa inyong sarili ang pagsaliksik ng idea ng Diyos? Alam niyo po si Haring David, sabi niya po sa Psalm 139 verse 17, tingnan ko na. Kaya mahal na mahal ng Diyos si David. Tingnan po natin. Sa Psalm 139 verse 17, sabi niya, how precious also are your thoughts. Tingnan mo how precious also are your ideas. Sabi niya, to me, O God, how vast is the sum of them. Sa Tagalog po, eto, sa 1:9, sabi niya, napakahalaga sa akin ang iyong mga pag-iisip. Nasasabi ko na din, kasi si David mismo, sinasaliksik niya yung talagang gustong o layunin ng Diyos para sa kanya. Kaya nga, sinabi naman ng Diyos sa kanya sa 1 Samuel 13:14. Ano ang sinagot ng Diyos nung malas? Kasi alam ng Diyos na si David, sinasaliksik ni David ang Diyos. Kaya, ang sinabi naman ni David, ang sinabi naman ng Diyos kay David, sabi niya, but now your kingdom shall not endure. The Lord has told you.
Gusto ko kasi basahan ito sa ano eh, sa Tagalog. Ito, sabi niya, ngunit ngayon ay hindi na magpapatuloy ang iyong kaharian. Ito po, sinasabi ko ni Samuel kay Saul. Kay Samuel, sinasabi ni Samuel kay Saul, sabi niya kay Saul, ngunit ngayon ay hindi na magpapatuloy ang iyong kaharian. Kasi gumawa si Saul ng isang pagre-rebelde sa Diyos. Hindi niya sinunod yung utos ng Diyos. Ang Panginoon ay humanap ng isang lalaki. Sabi niya, ayon sa kanyang sarili. Nakita ngayon ng ating Panginoong Diyos, si David. Kaya nakita si David dahil si David naman, sinasaliksik niya ang Diyos. Kaya pag ikaw, sinasaliksik mo ang tunay na idea, layunin ng Diyos para sa'yo. Kaya, iniiyak ko, sasabihin ng Diyos sa'yo, ito yung lalaki para sa akin. Ito yung babae na para sa akin. Kasi sinasaliksik natin. So, ano po ang God's original idea for mankind? Dapat talaga na sasabihin natin ang idea ng ating Panginoon. That's why it's very important to know God's original idea po. Napakalaga po yun sa atin. Hindi po yung to be humble, to know His faith. Ano lang po yun, hindi naman yung sinasabi ko, yung pinakamahalaga. Mahalaga po yun. Kaya meron sinasabi, best, yung tatlo yun. Best, better, and good, better, and best pala. Meron kasi yung tatlo. Good lang yun, mga good yan. Pero meron pang better and the best, sabi kaya nga, yung pinaka-importante dito ay makita natin ang kaisipan ng Diyos. Marami natin kung anong talagang iniisip niya. Kaya minsan, kahapon dito, kapag nag-ano, pinag-usapan nila ang Saba. Sabi, bakit? O ngayon, anong layunin ng Diyos? Bakit itinalaga niya ang Saba? Kasi dapat natin malaman kung ano talaga layunin ng Diyos. Kasi hindi ilalagay ng Diyos yung Saba kung wala siyang talagang layunin. Samantalang sinabi niya doon, ang Diyos ay hindi nagpapahinga. Diba? Patayin natin ang Biblia. Ang Diyos ay hindi nagpapahinga. Pero ba't niya sinabi, magpahinga ka na ikatulog. So, kailangan natin ang kaisipan ng Diyos. Kailangan natin malaman yung kaisipan. Okay? So, dapat natin malaman ang kanyang idea. So, titingnan natin kung ano ang talagang meaning ng idea. Yung nasa isipan ng Diyos. Okay? What is idea? Any conception existing in the mind, anumang palagay o turo-turo na umikiral sa ating isip. Kung ano yung nasa isipan mo, yun yung idea mo. Diba? Pero hindi mo pa to na ilalabas. Nasa idea mo pa na yun. Pero paano mo ito kailalabas? Mamaya pag-aaralan natin. Any conception existing in the mind, anumang palagay ko, puro-puro na umiiral sa ating isipan as a result of activity or doing something. That's why ideas are all sort of everything. Lahat ng idea, lahat ng namumuo sa ating isipan, yan po ay idea at pagkatapos. Yan nagsisimula yung gusto mong gawin.
let's say, si sister, natin na, meron siyang iniisip. Yung iniisip niya, doon magsisimula yung kanyang gagawin. Hindi pa nagagawa. Idea pa lang. Pero, gagawin niya yun. Yun po yung idea. Kagaya namin that their views was first an idea. Yung bago yan, naging bukuan, idea mo na yan. That's you, yung ating sinuturot sa sapatos. It was first an idea. Not an idea. The clothes, the building, even the meeting, they are all first an idea. Una, laman muna sila ng ating isip. Hindi naman kagad yan, sasabi mo, Silya, nandiyan na agad. Idea mo. Sasabi mo pupunta sa idea mo, kailangan dito may magkakaroon ng apat na paa, may uupuan ako, may sandana. Yan yung sinasabing idea. So, ganun din ang Diyos. Meron siyang mga idea kung bakit nilalang niya ang tayo, kung bakit niya tayo nilalang. Hindi siya idea. Ano ang idea ng Diyos kung bakit niya tayo nilalang? Idea is powerful. Hindi mo ito pwedeng you can kill an idea. You cannot kill an idea. If you try to kill an idea, it multiplies and it goes martyrdom. Di ba? Marami yung kagaya nila Bundursa. Sila Bundursa, nagkaroon sila kilala niyo ba si Bundursa? Gomez, Turcot, and Zamora. Pinatay mo na kasi meron silang idea. Pero nung pinatay sila, mas lalong nakilala sila. Ibig sabihin, hindi mo kayang pigilin yung idea ng isang tao. Mas lalo itong tumalawak. At ang tawag ko nila rito ay martyrdom. The only way to deal with idea na hindi mo gusto. Siyempre, may idea si Brother Robert. Ayaw mo. Hindi sasabihin ni Brother Robert, hindi, tama itong idea ko. Paano mo siya maanapula na hindi tama yung idea? Paano mo siya ma-stop? Ano ang gagawin mo? Papalatan yung mas magandang idea. Para mawala yung idea. Hindi ba mas maganda ito, Brother Robert? Diba? May idea si Brother Robert. Brother Robert, hindi yata maganda yung idea mo. Pero baka mas maganda ito. Itignan ngayon ni Brother Robert yung idea. Ay, oo nga. Mawawala na yung idea niya, yung idea mo na yung papalit. Kasi, pinalitan mo ng mas magandang idea. Okay? Nagkakalimunan ako tayo doon kung ano yung idea. What was the original idea to Nanggan? Ano ang tunay na kaisipan ng Diyos sa sangkatawan? Ano yung tunay na kaisipan niya sa atin? We want to discuss back to reality. Pagbalikan natin ang likod ng katotohanan. Bakit? Ang kaisipan ng Diyos ay napakahalaga. Okay, magsisimula tayo sa ating Panginoon ngayon. Jesus came to earth to bring God's idea. Jesus, yung idea ng ating Panginoon, pinadala niya kay Jesus. Kaya Jesus came to earth to bring that idea back to earth. The question is, who is Jesus? Sino itong Jesus na pinagpadalahan ng ating Panginoon Diyos?
ng kanyang idea. Okay? Jesus came to earth to restore God's idea. That's why He came. Gusto niyang yung idea ng Diyos ay mapanatili. Kasi from Genesis kasi, meron ng idea ang Diyos sa katauhan. Ngayon, nawala nga yun eh. Kaya, dumating ngayon ang ating Panginoong Jesus upang i-restore niya ulit yung idea ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa. Kung hindi nagkasala sila Abraham, sila Eva at Adan, yung idea ng Diyos, walang nang tuloy-tuloy na sana yun. Wala na sana makakapigil. Kaya lang nung nagkasala sila Eva at Adan, naputol yung idea ng Diyos. Dahil doon sa pagkakasala. Dahil sa pagkakasala na yun, kailangan gumawa ng Diyos. Kaya nga, another option ang ginawa ng Diyos. Ipinadala niya ngayon sa Jesus na siyang magbabalik ng idea dito sa lupa. Yun po yung katotohanan. Jesus came to earth to restore God's idea. That's why He came. Bakit niya na pala ito? Kasi marami ang mga nakakahaka kay Diyos. Pero hindi niya alam. Ito talagang idea ng Diyos. Jesus came to earth as God's idea. He came to earth not just to bring it. He came to earth as an idea. Siya na po yung idea ng Diyos. Okay? Nakuha niyo po ba? Jesus came to earth as God's idea. He came to earth not just to bring, but He is an idea of God. Siya na mismo. Jesus came to earth with God's ideas because ideas are transmitted through word. Paano mo transfer ang idea? Yung aking iniisip, hindi mo ito malalaman hanggat hindi mo sasabihin sa'yo yung aking idea. Nakuha niyo po ba? Meron akong idea. Pero hanggat hindi ako nagsasalita, hindi mo malalaman yung idea ko. Kaya ang ating Panginoong Jesus, pumunta dito sa langit with God's idea. Because ideas are transmitted through word. Kikita po natin mamaya ito kasi sinasabi natin through word. Kaya nga po may example ko dito. Kung meron ka bang idea na iniisip, malalaman ko lang ito kung iyong sasabihin sa akin. Kaya ideas are exposed by word. Okay? Number 4 na po ito. Kapag ang tao ay nagsimula na magsalita, they are transmitting their ideas. Pag ako nagsasalita na, yung aking idea, binibigay ko na sa inyo, ipinapaalam ko na sa inyo, yung aking idea. That is why it's very dangerous, dangerous to just listen to anybody that are impregnating your idea. Kaya po pagdating po dito sa pulpito, mag-ingat po kayo sa pakikinig. Dangerous po ang kaya nga po, ingat ako na magsalita pagdating po sa pulpito. Kasi yung ating sinasabi sa inyo, impregnating yung parang ipinagbubuntis mo. Parang gusto mo
parang ang impregnating sperm at saka yung womb. Parang gano'n. Parang bubuntis ko sa inyo yung aking salita. Impregnating word. Pinagbibigay ka ng idea. Nagbibigay kasi sa iyo yung idea. Kaya, bawat sabihin ko dito, itong kwento ko, bawat sinasabi ng mga preacher dito, sa ating kalagitnaan, alam ko na pinagbibili-bilihin tataktak ko ba ito? Ito ba itong sinasabi ng pastor na ito? Kaya po napaka-danger. Ang basta na lang nakikinig na hindi mo inuunawa yung kanyang salita. Meron po isang pastor sa amin pong ito po sa kapatid ko tayo. Meron po isang pastor sa LJ pastor na kilala namin siya. Pagkatapos sinabi niya doon, meron siyang isang pinaliwanag na salita na si Lazaro at saka yung mayaman. Sabi niya, yung mayaman, ipikwento niya. Pinos niya eh. Pinapato ng mayaman yung buto ng manok. Pagkatapos nakikipag-agawan, si Lazaro doon sa aso na ibinabato. Sabi ko, nag-comment ako doon. Wala po akong nabasang ganyan doon po sa lukat at doon. Ewan ko kung lukat ko. Tapos nag-isipag ka doon sa lahat. Sabi ko, alam mo, sige nga, yung bawat salita na bitawan mo, tatanim yun sa isipan ng mga nakikinig sa'yo. Pagkatapos, pag ipinaipag-ihim sa'yo, naging filosofiya mo ito, sasabihin mo rin, gagawa mo rin ang sakot na yung mayaman at saka si Lazaro, binato, nakikipag-agawan, yun po yung napakahirap. Sabi ko sa kanya, wala akong nabasa ng ganito, sabi ko, huwag mong dayain yung mga nakikinig kayo, lalo na yung mga nakakata. Kasi inangin niya. Mayroon po yun. Kaya, ideas is very dangerous. Idea po kasi yun ng tao. Pagkatapos, isasahin niya sa'yo, he will transmit it to you by means of word. Nasa isip niya ng ito. So, yan po yung idea. Kaya na sabi sa number 5 ko, take heed what you hear. Why? Because you are collecting ideas that can literally create your whole new life. Ideas are like sperm and our brain is like a womb. Ano po ba yun? Ang mga idea ay parang sperm. At yung ating kaisipan, yung mga utak natin ay parang ano lang sila pupunan. Kasi tingnan ko, when God changed the world, He simply sent His word. Nung gustong baguhin ng Diyos ang sanlibutan, ang kanya lang pinadala ay yung kanyang salita. He simply sent His word. Hindi siya nagpadala ng army. Kasi nakita niya eh. Nakita niya ang sanlibutan, masyado ng masama. Sabi niya, napakasama na ng sanlibutan. Pero ang ginawa niya lang, para mabago ang sanlibutan, ipinadala niya lang yung kanyang salita. No? Not an army of angels, but His word that contains His thought and idea. Hindi lang po yung ginawa ng Diyos para mabago ang sanlibutan. Di ba ba? Nakikita nito. Kaya ang mga pastor, wala pong ibang ginawa. Hindi mangarap ng mga. Kasi alam niya, ngayon lang ang mga kapagpabago. Kaya kung hindi ka nakikinig, hindi ka mababago.
Ilan po? Sabi nga po sa Indian 1:1. Yan. Okay, Indian 1:1. Yan. Ito muna. Marami pa po dito ang hindi nakakaalam. Si John, ang gospel ba ni John at saka si John the Baptist, iisa? Si John the Baptist at saka yung gospel ni John, iisa lang ba yun? Marami mo ang nakakalam kasi na akala nila yung gospel ni John at saka si John the Baptist, iisa, hindi po magkaiba po sila. Kaya ang tawag nila kay John is John the Baptist. Tapos, pagdating na po kay John talaga, na may sulat ng Gospel of John. Kaya huwag nyo pong pag sinabing Gospel of John, tinutukoy niya po yung Ebanghelyo ni John. Pag sinabi po natin na John the Baptist, siya po yung pinsan ni Jesus. Pinsan din ni Jesus. Perkasin niya yata yan. Tama ba yun, Pastor? Perkasin niya si Jesus. So, ito sabi ko sa Spurgeon, sabi niya, in the beginning was the Word. Nang kasimula ay sa data, and the Word was with God. And the Word was God. John 1:1. What is the Word? What is the Word? The Word is idea. Yan na po yung idea. Let's say ganito. In the beginning, what's the idea? Palitan muna natin. Kasi yan ang idea. In the beginning, what's idea? And the idea was with God. And the idea was God. Pwede mo ba natin gawin explanation yon idea? Pwede ba? Pwede nyo pong gawin yun na ibigay sense para mas lalo yung maunawaan kung ano yung word na sinasabi niya. Kasi pag hindi nyo iyan i-translate sa ano pa mga pamamaraan. So, idea, isipan ng Diyos, yan. Sa simula, ito yung idea ng Diyos. At ang idea ng Diyos ay nasa Kanya. And the Word was God. Diba? So, ano ba yung Word? Pag-usapan din natin yung Word. Isa-isayin natin kasi para kung matala natin mga ano ba yung word? In Greek, ang ibig ko sabihin ng word, in Greek word, logos. Logos din po yung talagang meaning ng word. Sabi po dito, expression of a thought. Yun yung pagpapahayag mo ng yung kaisipan. Yan po sa Greek word. Pagpapahayag ng idea. Kaya nga po sa John 1, 2, 3, and 14, sabi niya, ito na po yung kapuuan. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, pamalitan ko, and the beginning was an idea, and the idea was with God, and the idea was God. Sa 2. He was in the beginning with God. The idea was in the beginning with God. Sa 3. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. Psalm 14. Yan, sa 14 na po tayo. Ito na po yung pinakamaganda para maunawaan niyo. And the idea of God became flesh. Akuha niyo na. And dwelt among us, and we saw His glory. Glory of only begotten from the Father, full of grace. And the idea
ay nagkakatawan. Yan kung nagkakatawan tao. Kung gusto mong makilala ang kaisipan ng Diyos, ito na po yung pinakamaganda niyo. Kung gusto mong makilala, kasi gusto na makilala, yung simulang sinabi ko sa inyo, paano ko makikilala ang Diyos? Gusto ko siyang kilalanin. Diba? Kung gusto mong makilala ang Diyos, makinig ka sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat siya yung salita na nanggaling sa Diyos na nagkakatawan tao. Kaya hindi ka na mahirapan kung paano mo makikilala ang Diyos. Makikilala mo ang Diyos, makinig ka sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Wala na ng ibang papakinggan. Mamaya pag-usapan pa natin. Bakit ang ating Diyos lang at bakit siya lang ang ating dapat pakinggan? Ito po, sabihin ko na. Kasi, ang batas ng Diyos, siya lang ang gumawa. Wala siyang kasama nung ginagawa niya lahat ng sinasabi niya. Hindi katulad yung batas natin sa gobyerno. Batas natin sa gobyerno, una dadaan sa Congress. Pagtatalunan yung batas. Pagkatapos ipapasa pa sa House of the Senate. Pagtatalunan ulit ko. Pagkatapos, pumunta pa yun sa pinagdadaan ng yung Korte Suprema. Tatlo yung pinagdadaanan. Samantalang, ang salita ng Diyos, walang iba yung pinanggalingan, kundi ang ating Diyos lang. Eh walang pagtatalo dyan. Hindi mo kayang tanungin ang Diyos. Kaya kung ano yung sinabi niya, yun na siya. Ito na ako. Kaya kung napakahalaga na malaman natin yung isipan ng Diyos, pakinggan lang natin ang ating Panginoong ito. Pakinggan ko niya at makikilala. Ano to po niya? Marami po ang di nakakakunawa sa ating Panginoong ito. Marami. Kung isa-isain ko na yung mga hindi nakakakilala sa ating Panginoong ito. Ito po yung unang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Ang Hindu. Alam niyo ba kung ilang video ng mga Hindu? Kung baga wala pa po tayong ganyan at ito sa populasyon ng Hindu. Hindi sila naniniwala sa ating Panginoon sa yung kanyang salita. The Hindus think of Jesus that he's another man. Pagkaraniwan tao naman siya, a holy man. Tingnan yung mga Hindu, ang mga Hindu, masyado silang sagrado. Holy talaga sila yan. Tingnan nyo paano sila umuo, talagang may yung way o pagsamba nila. Yun po yung kanilang Diyos. At isa lamang doon si Kristo na Diyos. Pero Diyos. Hindi lang Diyos ng mga Hindu. Isa lamang ang ating, isa siya sa milyon na sinasamba ng mga Hindu. Pero sinasamba ito. Pero iba yung pagsasabi. Yung Muslim, ang mga Muslim think that he's just a great prophet. Tingnan niyo po binaban nila ang katungkulan ng ating Panginoon. He's just a great prophet. Who's lesser than Muhammad? They see him in a good prophet daw siya. Who didn't complete the job. So God sent Muhammad to be his gift. That's what they believe in through Jesus Christ. That's why Jesus Christ is in the Quran. Laman po siya ng Quran. Napabasa din po nila si Jesus Christ sa kanilang Quran.
They don't see Him as the Son of God. Hindi po nila nakikita bilang siya ay anak ng Diyos. The word manifested. They see Him as a prophet master. Yung mga Buddhist, they see Him as a holy man. Buddhist. Yung mga atheist, they see Him as somebody that some 12 men fabricated. They created this man and made him God. Sa pagan, yan po yung mga iba-ibang, they see him as a terrorist, yung mga pagano. Alam nila, terrorist and a rebel. Like the Roman Empire, so yung mga Roman Empire, ang pag-kinaral na sa ating Panginoon ay isa lamang ng rebel. He was a mystic person. In other words, that's the way the world sees people. Ganun po nila tinitingnan ng ating Panginoon. At ang pinaka-worst of all, ito po yung pinaka-worst. What the Christian think about him? Yun po yung pinaka-worst. They think, the Christian think that he was a religious leader. He was a religious leader. If you reduce Jesus Christ to the founder of a religion, you put him in a class of Buddha, Muhammad, and if you make him a prophet, you put him in the class of Muhammad and Confucius. Hindi po siya religious leader, hindi po siya prophet. Kasi pag sinasabi mo si Jesus ay propeta, ginababa mo yung kanyang kategorya. Parang kapantay niya lang sila Confucius, sila Muhammad. Hindi po siya pala. He's not a religious leader. Hindi po siya religious leader. Never was, never will be. He never joined a religion. As a matter of fact, the number one opposition of Jesus Christ is the religious people. Jesus Christ is not a prophet nor a religious man. Kaya nga po minsan, nagtanong siya sa kanyang mga, even yung kanyang mga disciples, hindi po siya dinala. Tingnan po natin sa Matthew 16, 13-17. Pagkulay-kulayan po natin para malaman natin. Matthew 16, verse 8. Kita niyo na po ba? Verse 13. Sabi po dito, nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Philippo, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi. Tingnan po tinanong niya yung mga alagad niya. Pag sinabi mo kung kasing alagad, estudyante niya yun. Ano bang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sabi niya. Sa verse 14, at sinabi nila, ang sabi ng iba, ay si Juan na taga-pagbautismo. Diba? Bumaba yung level niya. Si Juan ka lang na taga-pagbautismo. Ano pa? Ang iba ay si Elias, isang propeta. Yan yung mga pagtingin niya na ito. At ang iba ay si Jeremias, o isa sa mga propeta. Yun po yung pagkakilala nila. Sinabi niya sa kanila sa 15, ngunit ano ang sinasabi niyo kung sino ako? Walang makasagot. Ano? Kayo? Ano ang masasabi niyo kung sino ako? Alam niyo po ba kung anong nangyari? Kung noon meron ng cellphone. Ito po inaano ko lang. Kung noon meron ng may cellphone, nag-text ang Diyos kay Peter. Kung may cellphone na noon. Pero dito sa sinabi niya, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, sabi niya, sa 16 pala, sa 16, meron na pala 16 dyan, Simon, sabi niya. Sumagot si Simon Pedro at sinabi,
ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi po yan nanggaling mismo kay Simon. Nag-text lang, kumbaga sa nag-text lang sa kanya ang Diyos, sabi ng Diyos, Simon, i-text mo to. Ito yung talagang kalagayan ng ating Panginoon. Sabi niya, tingnan mo sa Psalm 17. Tingnan ko natin. And Jesus said to him, Blessed are you, Simon, Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father. Tingnan mo kung sino nag-reveal? Yung kanya, ang amang Diyos ang nag-reveal. Baka alam niyo, si Pedro yung nagsalita na siya yung Kristo. Tinext lang siya ng ating Panginoong Diyos. Kung iyan lang natin, kung gaganin lang natin. Pero, ang Diyos pa rin, ang nagpatotoo kay Simon, sabi niya sa 17, sabi niya, Simon, sabi niya ito, ang Diyos, sabi niya, sumagot sa Jesus at sinabi niya, mapalat ka Simon, sabi niya nga, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi naman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo. Hindi naman at dugo. Tingnan ko, sa Tagalog mas madali kasi unawain sa hindi naman at dugo. Hindi yung flesh mo at yung dugo ang nagpahayag sa iyo. Sabi niya, kundi ang aking Ama na Panginoon. Kaya yung Kristo na sinasabi, galing din sa ating Panginoong Jesus yan, hindi galing sa tao. Kung maintindihan lang natin ang lahat ng ito ay idea ng Diyos. Wala po rito minsan man ang idea ng tao. Kaya nga pati yung sinabi niya, and the Word became flesh. Hindi mo yung kanyang salita, ginawa niya ng tao. Kaya, yung Kristo na salita, ang siyang pinaka-most powerful statement to her. Kasi unang-una, galing yun sa Diyos. Baka sabihin ko, galing niya kay Simon. Kaya napaka-powerful yung statement na yan. Sabi, ikaw ang Kristo. Ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng Diyos nung sinabi niyang Kristo? Yan. Right. Nailagay mo ba yan? Christ, it means anointed king. Yan po. Kaya napakahalaga yun. Sinabi, kumbaga sa kung ina-translate, alam niyo po ba ang anointed? Kasi pag pinag-aralan natin isa-isa to, ang anointed, ibinuhos ng lahat ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian kay Kristo. Anointed, yan po yung ibig sabihin. Kaya pag sinabi mong anointed king, powerful yan. Kaya pag sinasabi natin Christ, una natin isipin, nanggaling pa rin yan sa ating Diyos. Hindi kay Pedro. Kaya marami nagsasabi, Christ. Hindi nila alam kasi kung saan galing yung salitang Christ. At hindi nila alam ang meaning nung ibig sabihin ng Diyos sa Kristo. Wala po nagpapaliwanag kasi niya. Ang karamihan kasi na pinapaliwanag ng mga nagtatayo rito, sabi niya, kailangan maging mapagpakumbaba ka. Kailangan maging madasanin ka. Hindi pinapaliwanag ito. Kasi pag pinaliwanag mo ito, at naiintindihan ng mga nakikinig tayo, automatic na ikaw ay papakumbaba, nagiging maibigin ka ng lahat niya. Automatic na yan na lahat. Kasi naiintindihan mo na ito.
Hindi na kailangan sabihin ka, pwede siguro sabihin ka taungan. Parang bata. Yung bata, habang lumalang sabi nga ng Diyos, habang mali pa yung bata, turuan mo na. Para paglaki niya, hindi mo na uulitin yung itinuro mo. Kaya padalakihan niya na yan. Ganun lang po kasi yung sabihin natin. So, right, it means anointing king. The king is a politician. The king is a politician. Ito po yung meron na ba kayong nakitang king na hindi politician? Political po yan. Not a prophet. Hindi po prophet. It also means he has a kingdom. Meron po siyang kaharian. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, ito na po. Meron pong kaharian ng Diyos. Hindi po religion. Kaya nga po, pag humihingi tayo ng ating mga kahilingan, hindi po tayo nagpiprein sa gobyerno natin. Isang gobyerno po, yung pinupuntahan natin para maghingi yung kaharian ng Diyos. Yun naman po talaga eh. At yan yung sumasagot yung lahat na sinabi ng ating Sister Hernando. Yan. In verse 18, sabi mo nga po sa verse 18 sa 16:18, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng palatong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Nandiyan ba? 16:18. Sabi niya, at sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro. Ito na. Kasi, ito na po nung makilala na nila na si Jesus ay Kristo, nakilala na nila eh. Kasi sinabi na ni Pedro eh. Ikaw ang Kristo, sinabi niya. Ngayon, ang isinod naman ng ating Panginoon, yung verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Pagkarasan din natin ang iglesia kung ano. At ang mga pintuan na natin sa hindi magwawagi laban sa. Ano po ba ang iglesia? I will build my iglesia. Nung nagnalaman na siya, sinabi na ng ating Panginoon, I will build my church. Yun na po yung sinasabi kanina ng Sister Hernando, na tayo po ay church. Tayo po yun. We are the cabinet of God in His government. Tayo po yung mga kabinete ng Diyos. At ang maganda rito, hindi tayo yung nagpresenta. He chose us. Siya po yung pumili sa atin. Pinili tayo ng Diyos. Okay? I will build my iglesia. It means cabinet. It's the group that appointed by the king, chosen by him, to work with his kingdom. Therefore, the church is God's agency on earth. It's God's heavenly cabinet on earth. God's cabinet heavenly on earth. Kaya po may prayer tayo. Tayo po yun. Tayo po yung church. Tayo po yung na-chosen. At isa din, yung kanya pong partner. We are supposed to represent government on earth, not heaven. Okay, alam niyo ba, ito po, alam niyo ba na ang Diablo ay nakagawa ng isang mahusay na pagdaraya sa atin? Ito po gusto kong malaman. Na ipasok niya sa ating kaisipan na tayo ay member. Member ka lang. Yun ang may pasok niya. Kaya lahat ng church, never akong nakarinig sa kanila na may activity. Member lang. At isa yung ang gusto lang ng Diablo. Ito ay member lang.
At hindi tayo citizen ng gobyerno na ito. Membro lang tayo. Ito yung isa sa mga malaking pagdarayan ng diablo. Kasi po natin ang simbahan at ang gobyerno. Yung simbahan at ang gobyerno ay magkaiba. There was a border. Magkahiwalay. Di po ba? Ang simbahan ay hiwalay sa gobyerno natin. Ba't nila hiniwalay? Ba't hiwalay? Ba't nila hiniwalay ito? Tayo po ay useless sa ating gobyerno. Useless na useless po tayo sa ating. Subukan mong manginig, ang daming tuloy-tuloy ko. Bago ka matulungan. Pero sa gobyerno ng Diyos, isang luhod mo lang, nandiyan na yung tulong mo. Diba? Kaya may pampering. Kasi tayo po ay, pagdating po sa batas, sa dela ng gobyerno po ay nakakagawa ng kanilang sariling batas. Gobyerno. Sariling batas. Samantalang ang gobyerno ng Diyos ay isa lamang ang pinanggagawa. Wala pong botohan na nangyari o diskusyon sa batas ng Diyos sa kanyang mga bangka. Kaya nga po sa Matthew 28:20. Ano sabi sa Matthew 28:20? Yan. Ito po yung mga sinasabi. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Narito ako kasama ninyo palagi. Sundin mo palagi. Ngayon, malapit na akong tapos. Wala pa naman. 10 minutes pa tayo na. Ayan, who is Jesus? Minsan naman. Who is Jesus? Jesus was introduced by a man named John. Ito po. Kaya po sinasabi sa inyo, baka sinasabi nyo, introduce dito ni ay si John the Gospel. Hindi po, John the Baptist. Kaya po kanina sinabi ko sa inyo, iba po si John the Baptist at iba po yung Gospel dito. Jesus was introduced by a man, John. John the Baptist was his cousin. He was 6 months older than Jesus. Mas matanda si John ng kanyang. And so they grew up together. They knew each other. And John had a revelation about whose cousin was he. Nag-reveal ang Diyos kay John. Nandyan rito. Okay. Nag-reveal ang Diyos kay John the Baptist. Pagkakala niyo po kasi, si John the Baptist, walang ibinigay sa kanya ng Diyos. Tingnan niyo po. Dito, this man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, mali yata. Look dito pala, look dito. Sa Lucas 3 yan. Sabi, in the high prison of Annas and Caiaphas, the word of God came to John. Tingnan niyo po ba? The idea, lagi ko patalitan niya, the idea of God came to John. Din po yung mahalaga dito eh. Sa sanap sa anak, i-bewilderment. Kaya si John, nakapagsalita. John was the first one who the Bible says would go ahead and prepare the way for the coming of Messiah. The Bible prophesies that before his fate shall come, who will prepare the way for his coming. Sinabi ng Diyos kay John, di ba? Sa John dito, the word of God came to John. Sinabi ng Diyos kay John, nariyan na iyong kasi. I-prepare mo na yung daan ng iyong kasi.
Yun yung ano eh. Kasi pag binasa lang natin sa John 1:23, sabi niya sa John 1:23, John 1:22. Kaya po pinisa sa inyo, para hindi mo kayo maligaw. Sinabi po niya sa John 1:23, and said, I, a voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet. Kaya po yung ginawa niya dyan. Kaya po yung nagsasabi na he was preparing the way of the Lord Jesus. Okay? So, John was the first who the Bible says would go ahead and prepare the way for the coming of Israel. The Bible prophesies that before his faith shall come, one who will prepare the way for him to come. And that is John. Ngayon, atin naman pong basahin kung ano yung sinasabi ni John. Let's go and read what John the Baptist read. Now, those who are in the Baptist, John was not a Baptist. This is important. So stop blaming John for being a Baptist. John never preached baptism, never preached born again. What did John preach? Well, ipanyo. Ito po yung unang preaching ni John. Matthew 3:1 and 2. Sa Matthew 3:1 and 2. Tingnan niyo po yung unang preaching ni John. Sabi niya, now in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness, saying sa Diyos, repent! Yan po ito po kasi gusto kong maunawaan ninyo ito. Una, yung idea na dapat pumasok sa isipan ni John nang galing sa Diyos, ito yung idea ng Diyos. Sabi niya kay John, ihanda mo na yung daraanan ng ating Panginoong Yesus. Pinapahanda niya na. Tapos sabi ni John, nung siya ay nasa wilderness na, ito na yung kanyang unang sinabi, repent! For the kingdom of heaven is at hand. Ipinapakilala na ni John kung ano yung idea ng Diyos para sa tao. Sabi niya, mga sisi na tayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay narito na. Yan po yung una. Yan po yung unang idea ng Diyos na tayo ay magsisi. Ano ba yung pagsisisi na ibig sabihin dito ng Diyos? Ha? Pag sinabing pagsisisi, pagtalikod mo sa mga yung nakagawian, hindi ko sa kasalanan. Yung iyong nakagawian, talikuran mo na. Kung ikaw ay sumasamba sa mga religion na hindi na ngayon, talikuran mo na yan. Hindi po makamay. Basta sinabi niya, repent. Ganyan. Alam niyo po, dito ko lang po naunawaan. Kung ang mga Christian, ang una nilang ipinakahayag ay katulad ng unang pagpapahayag ni God, lahat po tayo, hipitad na ngayon sa gobyerno. Tutuloy. Nakita ko kung bakit hindi tayo nabibilang-bilang isang hipitad. Kasi nagsisimula sila. O kailangan magpakumbaba ka, kailangan magpakabait ka, kailangan mag-take ka. Eh wala po yun. Hindi po yan naaayon sa unang itinuturo ni John. Okay, balikan pa natin. Hindi lang po yun. Ngayon, ito na si Jesus Christ. Then can Jesus Christ. How they get connected to each other. But Jesus Christ actually
sanidad bigyan. Ano ang unang primitive ng ating Panginoon? Matthew 4:17. Tingnan niyo po. Ito rin yung unang binitawan ng ating Panginoong Yesus para ipahayag sa tao. Kung ang mga preacher natin, ito yung unang ipinapakilala sa tao, kaso pumunta tayo sa kalagitnaan. Kalagitnaan po talaga. Kaya dito, hindi naman po dito po, hirap na hirap tayong maunawaan ang kaharian. Ako nga po ngayon. Ako nga po ngayon. Ang tingin ko sa aking sarili, tunay na pa akong tunay na nasa citizen ng kaharian. Kasi yun lang yan naman ng aking exercise. I'm already a citizen in the kingdom of God. Naisipin po rin na kayo na yung citizen sa kayo ng Diyos. Bakit hindi mo naisip? Kasi hindi naman tumutulong mo yan. Kung ano-ano yung kukuha sila ng mga, hindi ko sinasabi, kukuha sila ng mga bahagi sa Biblia. Tapos, i-expound nila to. I-expound nila to. Ito po talagang base sa sinasabi ng Diyos. Lahat po yan, lahat po ng sinalagda dito, galing po lahat yan sa Diyos. Kung alam nyo lang, sabi nung magsasalita, bago magsalita si John the Baptist, sinabihan niya ng Diyos, ito yung gagawin mo. Kasi ito yung pinapasay sa iyo ng mga prophet nila Isaiah. Anong sasabihin mo? Repent! Repent! Huwag na kingdom of God is here. Yung po yung sinasabi ng Diyos. Pagkatapos, sumunod si Kristo. Nung nagpabautismo siya, John, alam niyo po ba kung bakit nagpabautismo ang ating Panginoong Yesu Kristo? John, baka hindi niyo po ito alam. Bakit? Sabi ni God, hindi ako pwedeng mag-bautismo sa'yo. Sabi nga ni God dapat ako yung bautismuhan mo, sabi niya. Hindi, sabi niya ito, kailangan masunod yung kinakailangan. Kasi, kailangan si Jesus Christ magpasako sa philosophy ni God. Ano yung philosophy ni God? Yung pangarap ang kaharian. Kailangan magpasako pa sa iyo. Si God po ay isang rabbi, teacher. Kasi siya may mga estudyante. Kaya si Jesus Christ naging estudyante niya bilang isang katawan tao. Kaya nagpasakot siya. Sabi, hindi kita pwedeng ako nga hindi pwedeng magkalat sa iyong sapatos. Pero kailangan gawin natin para masunod. Kasi may philosophy doon na nangyayari. Kasi una sabi nga nag-preach si John sa Islam. Repent to self. Nung marinig to ng ating Panginoon, kailangan magpasakot. Nung nabautismuhan na siya, nung nabautismuhan na siya, bukas na yung kalangitan. Sabi ng Diyos Ama, ito ang ginalulutan. Sa kanya kayo makinig na. Pagkatapos noon, si John hindi na siya nagsalita. Ang nagsasalita na ay ang ating Panginoon Diyos. At yung unang kanyang sinabi na galing sa Diyos, sabi niya, repent! Repent! For the kingdom of God is at hand.
Hindi niya sinabi, magpakumbaba na kayo, magpakumbaba na kayo. Sabi niya, sabi ko na namin yung mga dati ng gawin sapagkat ang kaharian ng Diyos ay narito. Kung yan ang unang inaral sa atin, yan ang mga unang pag-aaral sa atin. Kaya po, kayong lahat magsasabi, ibisan ako sa kaharian. Last na po. Ito po yung pinaka-conclusion ko. Matthew 14, verse 13 to 21. Dito ko po ipapakita sa inyo ang kaharian ng Diyos. Matthew 14. Babasahin ko lang po para nito. Matthew 14, 13. Ang pagkaganda po nitong isang halimbawa na ito. Okay. Matthew 14, 13. Ito po, sisimulan ko na. Nang marinig ito ni Jesus, umalis siya roon na sakay ng isang pangkat. Tungo sa isang ilang na lugar na wala siyang kasama. Nang mabalitan ito ng maraming tao, naglakad silang sumunod sa kanya mula sa bayan. Ito ng lahat. Sa 14, pagdating niya sa pampan, nakita niya napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. So pinagaling. Sa 15, nang magtatakip silin na, lumapit sa kanya ang mga alagad niya na nagsasabi, ito yung, tandaan niyo po ito na nagsasabi, ilang na lugar ito, sabi niya. At lumipas ng maghapon, papuntahin mo na ang mga tao sa mga nayon upang makabili sila ng kanilang pagkain. Okay? Ngunit sinabi sa Jesus sa kanila, hindi na kailangan, sabi ni Jesus, ito yung kaharian. Umalis. Hindi na kailangan pa sila umalis, sabi niya. Tigyan niyo sila ng makakain. Tingnan niyo po, nasa ilang sila. Saan niya sinasabi ito? Sa mga alagad. Dahil dalawa lang yung alagad niya. At sinabi niya, nila sa kanya, meron lamang tayong 5 tinapay at 2 pita. Nakita niyo po, 5 tinapay at 2. Sinabi ng ating Panginoon, dalhin niyo rito sa akin. Ipinag-usip niya sa maraming tao na mubo sa dahon, pagkakuha niya sa 5 tinapay at 2 pita. Tumingala siya sa langit, tinaspasan niya ang mga ito, pinagtutol-tutol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad. At ibinigay naman sa mga alagad sa maraming tao. Kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang mga lumabis na pinagtutol na tinapay at nagpuno ang 12. At ang kumain ay may 5,000 lalaki. Tingnan po, 5,000 lalaki. Okay, next naman. Sa Matthew 15, 32, 38. Nakapagpakain na ng 5,000. Ito naman, isa naman itong sin. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi. Sabi niya, nahabag ako sa napakaraming tao to. Palibang ano naman ito, istorya na pinabalik ng ating Panginoon. Sapagkat 3 araw din silang sumasama sa akin at wala silang makain. Ito. At hindi ko nais na palisin silang gutom. Baka himatayin sila sa dahil. Nag-alala ang ating Panginoon. Ano yung mangyari? At sinabi niya sa kanyang mga alagad, saan tayo kukuha sa ilang naloy-lor ng sapat na tinapay upang mapakain ang ganitong karaming tao? Tingnan niyo po sa verse 13. Chapter 3. Sa verse 13, David, sino ba nagsalita dito? Ang mga disipulo. Sabi ng mga disipulo, where will we get so many loaves in this desolate place to satisfy such a large crowd?
Ngayon, gusto kong i-compare. Yung una, nabahala sila. Di ba? Yung una sa 34K, nabahala sila. Yung 5,000, nabahala sila. Pero ang Diyos, pero ang ating Panginoon sa Kristo, hindi nabahala. Dahil lang sa dalawang yung isa, kaya sinabi, nakakain yung 5,000. So, nasolve na, di ba? Dumating kong second sin. Sinabi na ulit ng mga disciples. Sabi niya sa 13 at sinabi sa kanya, saan tayo kumuha? Di ba? Nakuha niyo ba yun? Muli, sinabi ng mga alagad, saan tayo kumuha, Panginoon? Anong ibig kong sabihin? Wala pa kasi sila sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, hindi ka na magugulumihanan. Tingnan natin ang Matthew 6:33. Nagugulumihanan sila eh. Tingnan niyo ang Matthew 6, but seek first His kingdom and all these things will be added. Hindi ka magugulumihanan pag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Batayin niyo kung maigi ang conclusion ko. Tayo laging nababahala pagdating sa mga kanya. Kasi hindi tayo sinamanampalataya. Kasi wala tayo sa kanyang kaharian. Pero kung nasa kaharian ka, anong Diyos? Hindi mo na alalahan niya. Kaya sabi ng Diyos sa kanila, sinabi sa kanya, sinabi ni Jesus, ilang tinapay meron kayo? Sinabi nila, 7, at ilang maliliit na isa. Iniutos niya sa mga tao na maubos sa loob. Sinuha niya ang 7 tinapay at mga isa. Nang siya'y makapagpasalamat, pinagputol-putol niya ito at binigay sa mga ito at ibinigay naman sa mga kalalat. Ito kasi, ito ang tao. Pagdating ng mga bagay na ganyan, nagkakaroon na kagad ng pag-aano mo. Sabi niya, hindi ba? Nung nakaraan, pakain na natin yung 5,000. Ngayon, tapos sasabihin niya sa akin, saan tayo nakukuha? Diba? Hindi ba nung nakaraan, sinagot ko yung panalangin mo? Pagkatapos sasabihin mo sa akin, Lord, hindi mo ano. Ganun ang tao kasi. Marami sa ating katabi. Magtiwala rin tayo sa Diyos. Ito nga sinabi ko eh. Gusto niyong malaman kung ano yung talagang original adeo. Pakinggan niyo yung Jesus. Ito si Jesus yung nagsasalita dito. Ang Diyos ang nagsalita dito. Eh dapat, wala namang dapat. Ang ganda nung inamig natin sa kanina. Ang ganda nung. Itlang mo na yung inamig. Yung Diyos, ang Diyos lang ang dapat natin. Napakaganda nung habang pinagtama niya. Wala kang iba pupuntahan sa Diyos. Wala kang ibang tutulong sa'yo sa Diyos. Ito kayo po yun. Napakabuti ng Diyos. Ito yung mahal na mahal tayo. Huwag ka nang magsalindangan sa kanyang patuloy. Huwag mo nang ibig sabihin kung ano pa man yan. Basta isipin mo, mahal ka ng Diyos. Pagkakalit niya sa'yo, ng lubang na pangalaman. Huwag ka nang magtiwala sa gobyerno natin. Ano ito? Kaya, katit na tayo po gagawin na. O Diyos namin pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat na po Panginoon sa oras na ito. Sa iyong mga salita, alam namin Panginoon Lord na galing lahat ito sa iyo.
tunay ko na sa araw na ito, nawa ng bawat nakapakinig ay muli isang pagnawa muli ang pagkakadalari na salamat Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan ko natin.